Sambahin lagi ang ngalan mo. Hatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa taon na binigay mo ito. Maraming salamat, O God, sa mga biyaya mo, sa mga pagmamahal mo, Diyos. Maraming salamat sa pagpapatawad mo sa amin, O God. Hallelujah. Ikaw lamang ang aming dadakilain sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Thank you, Jesus, for the love, for your mercy, O God. Hallelujah. Pagpatuloy mo kami gabayan sa darating na taon, O God. We pray that you will be the light in our life. God, hallelujah. May you bless us more, O God. For the remainder of our service, be with us, O God, hallelujah. Nag-prepare po namin ang mga magagamit, O God, ang mag-share ng inyong word, O God, hallelujah. Pinupuri ka na, O God. Yes, Ang Lord. ating samad na lang, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Lord, luluwalhatiin ka namin, dadakilain, sasambahin, gaya ng aming inawit, Panginoon. Lord, truly, God, you are the God of these times, Panginoon, O God, Lord. For the year 2024, Father, you are good, Father God. Lord, thank you so much, O God, for all the blessings. And even, Lord, circumstances that comes in our lives, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat ng mga ito na nagdaan sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga, O Lord, na pinatunayan mo na hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Lord, dakila ka, O Diyos. Salamat, O God, Lord, sa kalakasan, sa patnubay mo, Lord God, sa katagumpayan ng aming mga naranasan, Panginoon, year 2024. Tunay nga na ikaw ay dakila, sinasamba ka namin, nilawalhati, Panginoon. Lord, patuloy ka, O God, sa serbisyong ito. Patuloy ka sa aming kalagitnaan, Banal na Espiritu. Gabayan mo kami. Lord, patuloy ka na magbigay, O God, Lord, ng confidence, anointing and boldness para, O Lord, ihayag yung mga salita sa araw na ito, Panginoon. Lord, sa darating na taon, Panginoon, this year, 2025, Father, that is coming, Father God. Ikaw, O Diyos, ang may taas, luwalhatiin, O God, sa aming mga buhay. Lord, patnubayan mo, O God, Lord, sa aming pakikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Gabayan mo kami, Father. Namnamin namin ang lahat ng mga salita na, Lord, na ibibigay mo, ibahagi mo sa amin, Panginoon. Ito ay, Lord God, kalakasan namin, patnubay namin, na sa hinaharap, Panginoon, this year 2025. In Jesus' name we pray. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Proverbs 3, 1 to 10. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. For they will prolong your life many years and bring you prosperity. Let love and faithfulness never leave you.
Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor in a good name in the sight of God and man. Trust in the Lord with all your heart, and lean not your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over for new wine. Hallelujah. In Matthew 11:28-30, come to me, all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and lean from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is wholesome, useful, and not harsh, sharp, or pressing, but comfortable, gracious, and pleasant. And my burden is light and easy to be borne. The title of our text for today is, Today is a time for a change. Amen. Hallelujah. Tapos na ang Christmas. Matatapos na ang 2024. At haharapin natin ang 2025. Ang mga taon na ito na nagdaan sa ating mga buhay ay maraming nangyari. Mga hindi natin nakakalimutan, mga inspirasyon or mga pinaghihinayangan or kalimutan na lang at harapin natin ang hinaharap natin. Hallelujah. Sinasabi ng iba ay pagdating ng bagong taon, ang sinasabi nila ay magkakaroon ng new resolutions for the year 2025 for a change. Subalit sa atin na mga mananampalataya, kung ano yung nagawa natin ay more pa na gawin natin. Yung mga failures naman, kailangan for a change. Yung mga bitter naman, kailangan maging sweet. Di po ba? Hallelujah! If you have resolutions for this 2025, for a change, then we have to consider and put it in our hearts, not in our mouth. Hallelujah! This word of wisdom, this Proverbs, na binasa natin, chapter 3, this will really benefit us physically, emotionally, especially to our relationship to our God. Dahil ang sabi nga sa Matthew 11:30, come to me and I will give you rest. Kung nung nakaraang taon ay may mga kabigatan, mga problema na hindi na-solve, mga problema na hanggang ngayon ay pasan-pasan pa rin natin. Problema lang yan, pagsubok lang yan. Dahil meron tayong Diyos. Hindi tayo naapektuhan sa paggalaw ng mundong ito. Paggalaw ng mundong ito, mga problema na dumarating, mga kabigatan. Pero yung mga kabigatan na ito ay gumagaan pag ang Diyos ay nasa atin. Hallelujah. Matthew 11:28-30, sinasabi niya, lumapit kayo sa akin kapag lahat ng nahihirapan at nabibigatang lupa sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga
itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Sino nagsasabi nito? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos natin ay maamo at may mapagkumbabang loob. How much more sa atin, mga kapatid? Kaya sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan ng ating Diyos. Lahat ng may kabigatan at pasanin. Sana itong year 2025, magaan na ang taon na ito para sa atin. Hallelujah. Kaya sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung paano mabago ang ating mga buhay. Pero binago na tayo ng ating Diyos, di po ba? Amen. As we walk for a change from glory to glory, hindi pa natin maaabot ito hanggang sa pagbabalik niya o sa time na tayo ay tinatawag ng tadhana. Hallelujah. Number 1, a time for a consistent meditation on the Word of God. We have to abide or dwell in the Word of God. Kung tayo noon ay nagkukulang sa pagbabasa ng salita ng Diyos dahil sa kabisihan natin, maraming hadlang sa pagbabasa ng Biblia. Ang unang mahadlang nito ay cellphone. Scroll ng scroll. Nakatatlong oras na, hindi pa nagbabasa ng Biblia hanggang nakatulog na. Hallelujah! Kaya mga kapatid, this year, 2025, baguhin na natin. Bago tayo mag-scroll ng Facebook, mga games, magbasa muna tayo para hindi natin makaligtaan ang pagbabasa at pag-meditate ng salita ng Diyos. Sabi nga, habang tumatanda ang tao, kailangan mag-aral, magbasa ng mga aklat, libro. Pero ang kainaman, mga kapatid, ang Biblia. Magkakaroon tayo ng deeper na dunong, masagana na mga salita ng Diyos na makapagbibigay sa atin ng talino, wisdom and knowledge. Amen po ba, mga kapatid? Naniniwala po ba tayo doon? Hallelujah! Proverbs 3:1-2, sinasabi niya, "My son, do not forget." Anak, huwag mong kakalimutan lahat ng mga pinapangaral ko sa iyo. But keep my commands in your hearts. At ito ay lagi mong ilagay sa iyong mga puso. Mga binabasa mo, huwag mong kalimutan. Ilagay mo sa iyong mga puso. For they will prolong your life many years. Ito raw ay pampahaba ng buhay, mga kapatid. And bring you prosperity. Magpa-prosper ba tayo daw? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kung ito ay hindi natin nakakalimutan, ito ay makapagpapahaba ng buhay. O, magbasa na tayo, mga kapatid. Maabot natin ang 100 years, magkakaroon tayo ng centennial benefits. 120, mga kapatid. Kung maabot po natin yon, praise God, hallelujah. Kapag ang ama o ina ay laging gumagabay sa atin, sa mga anak, mula bata hanggang magkaroon ng tamang edad, ang mga magulang ay laging nagbibigay payo, lalo na sa mga anak na lalaki. Bakit kaya laging lalaki ang unang inaaral natin? Dahil iba yung strength, emotion ng mga lalaki kaysa sa mga babae. Hallelujah! Dahil ang nilikha ng Diyos ay mga lalaki. Sa tadyan lang, kinuha ang mga babae. Kaya mahinang mga babae. Hallelujah! Huwag kalimutan ang kanilang mga pinapangaral sa atin. Mula po noon, Old Testament, ay napakahalaga. Ang mga lalaki, mga kapatid, roles in the family inside the house
at panatilihin ang kanyang utos sa mga itinuturo sa mga anak na dapat ay ilagay sa mga puso. At kung ang anak ay nakikinig sa kanyang mga magulang at sumusunod sa kanilang mga payo, tiyak o surely magkakaroon ng mahabang araw, buhay, kapayapaan at magiging maunlad ang tinatahak sa buhay. Hallelujah. God bless, Brother MM. Makikita mo ang mga pasaway ng mga bata. Pinapalo ng mga magulang, nakakatikim ng mababagsik na payo. Ang mga magulang at mga anak na pasaway, tignan mo, sabat ng sabat. Kapag ito ay pinapayuhan, hindi ka pa nakadalawa, nakasampu na yung anak mo. Sila pa nag-uutos sa iyo, pinapayuhan ka sa mga taon na ito, sa mga generation na ito, mga kapatid. Tignan mo, payuhan mo yung mga anak mo, yung mga anak mo. Babalik ta rin nila at ikaw ang papayuhan. Iba na ang henerasyon sa dekadang ito, mga kapatid. Tingnan mo ang mga batang ito na mga ayaw magpaturo. Kapag lumalaki sila, na ganun pa rin ang ugali ng mga anak na ito, tiyak, walang patutunguhan. Merong isang apo, may kaya sa buhay. Nung nasa college na, ang daming kinuhang kurso. Sabi ng lola, matatapos na siya ng December. Nagtapos na yung mga kabats niya, pero hindi pa rin siya nagtapos. Spoiled brat. Ngunit, dahil sa siya'y minamahal ng mga magulang, pinabayaan nila. Ang resulta, walang tinatos, mga kapatid. In our spiritual life, kapag tinutupad natin ang kanyang mga utos sa ating mga buhay, saan po natin na meron tayong maasahan sa Diyos. Magkakaroon tayo ng kapayapaan, kasiglahan, sa pagsisilbi ng ating Panginoon. Pero kung laging toxic, negative, may tinuturo sa atin at sinusuway natin ito, saan natin mawawala tayo sa presensya ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, this coming year 2025, baguhin na natin kung ano yung inuutos ng ating Diyos. In our spiritual life, sumunod kung sino ang namamahala sa atin, nag-aalaga sa atin, para sa ganon ay magkaroon tayo ng kagalakan na nagsisilbi sa ating Diyos. Hindi lang dito, mga kapatid, ang kagalakan na ito ay sumusunod sa atin hanggang sa loob ng ating tahanan at merong kaayusan. Hallelujah! Number 2, a time to depend the love and faithfulness of God. This will should be manifest in our lives. Verse 3 to 4, let the love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Ikwintas daw natin sa ating mga leeg. Write them on the tablet of your heart. Isulat daw natin sa ating mga puso. Then you will win favor and good name in the sight of God and man. Manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin po natin na laging
at lagi nating itatanim sa ating mga puso't isipan, kapag ginawa natin ang inuutos ng ating Diyos, the love and full faithfulness never leave you. At ito ay laging nasa ating buhay. Hanga nakakuryayanti tengad. Eh sinabi na dito, bind them around your neck. Kaya nasa wanda to, buong bagin. Write them on the tablet of your heart. Isa puso mo. Ang mga bagay na ito. Kapag ginawa natin ito, malulugod ang Diyos. Pati na ang mga tao. Napag-aralan natin ito kanina. The love of God should manifest in our lives. The love of God. God uses to teach us about the covenant and marriage. Sa pag-asawa, mga kapatid, as a husband, he will show love and faithfulness to his wife and to their children. Amen. Dapat manatili ito, mga kapatid. Kapag gusto natin na mananatili ang pag-ibig at katapatan bilang isang asawa, laging nasa gitna natin ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Sa marriage, our Lord Jesus Christ will be in our front. Para sa ganon ay hindi tayo makakalimot, mga kapatid, sa pag-ibig at katapatan sa bawat isa. Sabi nga, ang kamatayan lang ang siyang makapaghihiwalay sa mag-asawa. Kaya kailangan yung katapatan at pag-ibig ay hindi dapat mawalay sa katauhan ng isang mag-asawa. A wife should show love and faithfulness to her husband, as well as our relationship to God. God's behavior is characterized by faithfulness, trustworthiness, and steadfast love toward His people. His agape love and faithfulness towards people is sacrifice Himself at the cross of Calvary. Dahil sa kanyang kadakilaan, mga kapatid, napakalaki ang pag-ibig niya sa mga tao. Siya ay sumunod sa Ama at hinayaan niya na siya ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo. At wag nating kakalimutan, mga kapatid, this is the unmerited love of God. Hindi ito mababayaran ng pilak at ginto. Ito ay pag-ibig ng Diyos. Kusa niyang ibinigay sa atin dahil sa kanyang katapatan at pag-ibig, mga kapatid. Kaya ganun din, mga kapatid, dapat nung nakaraang mga taon, tayo ay punong-puno ng bitterness. Yung mga trials na humiwa sa ating mga puso, at naramdaman natin yung mga sakit, galit. Dapat kalimutan na yon, mga kapatid. Look unto Jesus. He is the author and finisher of our faith. God's love never fails us. Hallelujah. In our spiritual lives, our Lord Jesus Christ, He is the husband. And His people are the wife. Tayo, mga kapatid. So, we will depend the love and faithfulness of God because putting our faith in love in God is life-changing. Kapag ang pag-ibig at katapatan ng Diyos ay magmanifest sa buong buhay natin, ito ay may himala, mga kapatid. It is a life-changing. Kahit anuman ang dumarating sa ating mga buhay, mga binabato sa atin ng mga hateful words, o mga trials na nagbibigay ng sakit
at pait. Pero kung ang pag-ibig ng Diyos sa katapatan ay laging nandyan sa ating mga buhay, asahan po natin mga kapatid, this will change us. This will change us to love them more. Yung mga nakasakit sa atin. Kaya this year, 2025, mga kapatid, more love, more faithfulness that will manifest in our lives so that magtrabaho ang Diyos at ang banal na Espiritu sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, kung ang tahanan ay punong-puno ng pag-ibig at katapatan, mind you, magpapaskor ang buhay na to mga kapatid, ang pamilyang ito. Magkakaroon ng successful. Dahil ang bendisyon ng Diyos ay umaagos walang hadlang sa buhay ng pamilya na may katapatan at pag-ibig sa bawat isa. This also will remind us that loving and trusting God is to love and trust also our brethren, our family of God, our loved ones, relatives, and neighbors, like a beautiful necklace which would adorn our neck. Tantayo dagay necklace. Diba? Kaaya-aya nga kikitaan, nga nakasabit dito sa ating mga leeg. The love and trust that manifest in our lives daily, even to those who hate us. Love them through Jesus Christ. Then God's promise to gain favor and good name in the eyes of God and man. Kaaya-aya po tayo sa mata ng ating Panginoon at sa mga tao na nakapalibot sa atin kapag manatili ang pag-ibig at katapatan ng mga anak niya, lalong-lalo na sa pamilya, sa mag-asawa. Hallelujah. Kapag ang pag-ibig ay mananatili sa ating buhay, it will conquer all odds. Kahit anong bigat ng mga problema, mga kapatid, hindi ito ang magwawasak, makapaghiwalay sa mananampalataya. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay laging nasa sa atin. Hallelujah. James 1:27, God our Father accept us pure and faultless, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by this world. According to this verse, pure faith in God is defined as caring to those who are in need, avoiding sins of the world. Mas mainam pa ang tulungan ang mga ulila, mga balo, gaya ni Sister Leonie. In their misfortune or when they suffer, and to remain uncorrupted by this world. Mas mainam pa. Natulungan mo nga ang mga ito yung walang kakayahan dahil hindi ito magbabalik ng tulong na naitulong mo. Mas kaaya-aya ito sa mata ng ating Panginoon. So, this year, 2025, lalong iiral ang pag-ibig at katapatan sa ating mga buhay, mga kapatid. A time to follow always to the will of God. Verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. May nabasa ako sa Facebook. Sabi niya, itong Christmas lang na ito na hindi ako nalasing, hindi ako uminom ng alak, ito na ba ang pagbabago? Nasa tao naman yan, di ba?
Kung gusto mong magbago, ay meron kang talagang sincere at desire na magbago. To follow always to the will of God. Kailangan na sumunod tayo ayon sa kagustuhan ng ating Diyos. Verse 5 and 6, you trust the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Kailangan na tayo ay mag-trust, magtiwala sa ating Panginoon. Huwag magtiwala sa iyong karunungan. Dahil minsan yung karunungan natin ay iyaw-awan na tayo. Di po ba mga kapatid? Dahito'y ti mayat. Mas may mayat datoy. Dati ti surutat. Hamuing kararag kinako. And all your ways acknowledge Him. Amin nga ramidon tayo. I-acknowledge tayo isunang. I-konsulta tayo kinyana. Tapno, han tayo mayawawan. Kuna na dito. He will make your path straight. Kung nung nakaraan ay nawalan ka na ng tiwala sa Diyos, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, sa araw na ito, magkasama tayong magtiwala ng buong buo sa ating Diyos dahil subok na natin. Di ba? Linggo-linggo nandito ka sa harapan, nagpapatotoo na ang Diyos natin ay mabuti, maaasahan, at tunay na hindi tayo pinapabayaan. Sa lahat ng pagkakataon, sabi niya, o anuman ang mangyayari, anuman ang sitwasyon na ating nararanasan, dapat magtiwala tayo sa Diyos. Diyos lamang. Mas alam ng Diyos kung ano yung mas nakakabuti sa atin, mga kapatid. Hindi magbibigay ng Diyos sa atin na ikakasira natin, mga kapatid. Alam niya ang kinabukasan. Alam niya ang mangyayari sa atin. Pero kung tayo ay sumunod ayon sa kagustuhan ng ating Diyos, maasahan po natin, hindi tayo magsasablay, hindi tayo magkakaroon ng kamalian, mga kapatid. At hindi tayo mapapariwara, mga kabataan. Dahil ang nagsasabi na ito ang aking kakayahan, marunong ako, kaya alam ko ang aking gagawin. Ito ay isang kahambugan. Kahit marunong ka, kung ito ay na-acknowledge mo, itinataas mo sa ating Diyos, mas gagamitin ka pa. Pero kung lagi na may, I, myself, yung lumalabas sa bibig, saan po natin, ito ay kahambugan. At ang kahambugan, kung ito ay lumagapak, masakit po. Mahirap po umahon sa kinaglagapakan kung tayo ay nagmamarunong. Matthew 23:12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Tandaan po natin, baliwala lahat ng tagumpay na tinatamasa natin sa ating mga buhay, lahat ng mga ginagawa natin, mga kapatid, na tunay na nagbigay sa atin ng katagumpayan, kung hindi natin na-acknowledge ang ating Diyos na siyang nagbigay ng katagumpayan na ito ay walang kabuluhan. Wala kang pasasalamat, wala kang time na ang lahat ng ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa isang kisap mata, mga kapatid, hindi natin alam yung mga uncertain times na mangyayari sa ating mga buhay. Tatapakin po tayo ng ating Diyos para ipakita niya na sa Kanya lahat ang katagumpayan. 2 Corinthians 3:5,
not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Hallelujah. Kung sa ating sarili lamang ay wala tayong kakayahan, gawin ang mga bagay na gusto natin gawin sa kabila ng lahat ng katagumpayan. Subalit mga kapatid, merong Diyos na tumitingin at nakikinig sa lahat ng mga lumalabas sa ating mga bibig, laman ng ating mga puso, kung ito ba ay naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Year 2025, alalahanin po natin mga kapatid, lagi tayong magtiwala sa ating Diyos. Sa lahat ng ating gagawin, konsulta natin sa Kanya. Kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban, tayo ay pagpapalain. Hallelujah! Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, wala pong mahirap na gawin ng ating Diyos. Kung gusto natin na pagpalain tayo ng ating Diyos sa ating mga negosyo, sa ating mga trabaho, sa ating mga pag-aaral, lean not to our own understanding, but lean to the understanding of God. Hallelujah. Number 4, a time to grow continually, to fear God. Do not be wise in your own eyes. Verse 7 and 8, fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Huwag maging marunong sa sariling mga mata, matakot sa Panginoon, at iwasan ang kasamaan. Di nyo ba alam, mga kapatid, ang mga mata, ito ay our windows of our soul. Ang mga matang ito. The eyes is the lamp of the body. You drew light into your body through your eyes, and light shine out to the world through your eyes. Ang mga mata ay bintana ng katawan na ito, mga kapatid, magsisilbing ilaw para makita ang ating dinardaraanan. At kung ito ay bulag, mahirapan ang isang bulag na daraan. Kahit daytoy mata, nuan niya makikita na. Tiglawlaw, i-register na daytoy, ijay puso na. Panunod na. Mapanday ito'y iti puso, kat mapiktuhan, mapiktaran, itirik na, ken ti kararwa. Ket spiritually, no dagito'y mata, ket apiktaran na, dahi puso ken kararwa tayo, ket agraraira daytoy iti pride. Ket kunana nga rod, to be wise in your own eyes means you think your understanding is best. No, makita tayo ti amin, i-figure out tayo, kakabsat. Sa lahat ng bagay-bagay dito sa mundong ito na nakikita natin, at ito ay nakapagbibigay ng temptation sa ating mga buhay. Ang unang nagbabadya ng temptation ay yung mga nakikita sa mga mata. Nung nakita mo nga di jay kakarubang, kat nagpaaramit ni French window, kat nag-desire mo at dagita, nakita dagita mata, may kabil mo ti puso, uray awan kwalta adi, at paramid ka magti-plans window. Agrarairan je pride. Kaya't nga sa uwen kabsat hammo. Saan tayo nga tagikakwen? Iti hantayo nga
kaya. Hantay yung ulyon, dajay coconut tree, no hantay yung kaya ulyon. Di kaya na nga sa uwan kakabsat din ng nga to ti pride na launay. Nga di na kaya nga ibaba ti sarili na. Dagijay tao nga nag-accept iti advice. Tadamat dagiti Kristiyano nga narigat nga ma-advisean isuda. No idi 2024 katkasjay tayo. Nangato jay ngay pride tayo ngay nga antayo dapat nga sursuruan ta amok amin dayta. Mabuteng tayo kumakini ako. Adda kuma iti panagbuteng tayo kini ako. Ket daytoy year 2025 lalo tayo nga kumapet ken mabuteng kini ako. Taurayan tayo dagi parabor na. No ti kabaknangan lang kakabsat nabakbak nang tayo mas mayaman tayo kaysa mga tao na hindi nakakilala sa ating Diyos. Dahil alam na natin kung tayo ay paparoon na. Tinatawag na tayo ng ating Diyos. Alam na natin kung saan tayo pupunta at higit pa sa kayamanan ang maaangkin natin. Di po ba? Hallelujah! Greater sorrow awaits the one who is wise in his own eyes. In Isaiah 5:21, nagwa-warning ito mga kakabsat. To be wise in your own eyes is for our benefit sa mga iba, mga kapatid. Ngunit kung ito ang sa mga nakikita ng ating mga mata ay para sa ating Panginoon. Nagbibigay badya sa atin na lagi tayong yung kababaan loob ay nasa atin, mga kapatid. Asahan po natin tayo ay kalilingain ng ating Panginoon. The story of King Nebuchadnezzar in David's time. The folly of considering oneself full of wisdom and glory. Si Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar boasted of his mighty power and thought it was his own wisdom and his strength that he had built the Babylon. Verse 29 to 30, mababasa po yun mga kapatid. While they boasted, was still in this mount, Nebuchadnezzar lost his senses, and he was driven away from society and ate grass like an ox. Itaan nyo diyan na dusa na, nga naggapo kiniapo Diyos. Yung parusa na nangyari sa kanya dahil siya ay mapagmalaki. Punong-puno raw siya ng kataginuhan, kalakasan, at siya ang nagtayo ng Babylon. While still saying this from his mouth, na-loss niya ang lahat ng kanyang senses. Siguro ito'y nabulag. And he was cast away, driven away from society. Kaya tikinkinan na lang, daytoyen katwa, ruruot. Like an ox, kunana. Just like God said would happen, verses 31 to 33, fear God. No one is higher than Him. No ni Apo kat nagsao, awan datoy iti palabsen na. Mangyari dahito ay kakabsat. Basahin niyo di verses 31 to 33. Iti may isang tao, kaya't ni Nebuchadnezzar remain in that state until he acknowledged his sin against God. Narimiso na. Awan tinangat nga to,
ngem ti Apo, ni Apo lang, ikangatwan, ti amin, ngay naramid na, pirabaw ti daga. It is wise to heed Scripture's warning. Fear the Lord and shun evil because bring health to your body and nourishment to your bones. Kuna na ditoy. Dapat antayo nga iwaksi tayo dagitoy mga kabasulan, evil things. Niwaksi tayo dagitoy, daytoy kat makaikad iti salunat, iti bagbagi, ken karoon dagitoy bones, kuna na nourishment, diti bones. Tapay. No kanayan tayo papakumbaba sangwanan ni Apo. At dati katalnaan iti biyak tayo. Maiya dayo tayo tiriribok. Katiriribok iso tagitad stress. To daytoy ti agitad iti anxiety. Kaya nagbibiyag tayo nga napakumbaba, uray no addaan ka, uray adu ti kwaltam, hamo dapat nga iparayag. Paano ibagbagang adu kwaltam, ijay Facebook, ulyan da ka tagtatakaw, di po ba? Hangka makatal na, no lalo inkabil mo dya kwartam, ijay ilakasa, ulyan na ka iti agtatakaw, umay da ka utangan, ito yung pangutang mo, problema mga singsingir. Di po ba? Hallelujah. Kani Maxim, iti agtalek, di tao nga di mo payamang mo. Namamom lang jay online, Facebook, baga nang ada investment, kinasarsarida na ka iti manong bulan, nagtiwala ka kanyanan, madamdama inyo for nan jay investment, nuwar mo aming akwartabo, ning kabil mo jayan, ta nakagaanan ti luuben, taray na amin ang makwarta. At the end of the day nga, sangsangit kan, may raman pa'y pamilya, kakaasi pa'y nagyubing nga gisiskwela. Minsan ang taong mataas ang pride, ayaw malamangan, gagawin ang lahat, kahit kasisira at nasa sagasaan ang mga tao. Wag lang malamangan, wag lang mapantayan ang kanyang karunungan. Subalit at the end of the day, kung kumilos ang Diyos sa kanyang buhay, nakakahiya. Lan natin yan, karamihan palit, mga politicians. Dayo pa'y lang ti butos. Strategies, mga kapatid. Na may seminar. Madamdama, imbis nga mabiit masapa di seminar, umatiddo. Imbis nga 1 hour lang, bali na nga 10 hours. Tanagatudat yung umay. Uray no, adayo pa'y lang ti butuhan, ada ti strategy dan. So nga dagitoy nga strategy, hanmod lang hindi na ayon ito sa kalooban ng batas ng ating bansang ito. Baga natin batas, ang kapay itong kumpanya ng adu aramidin da ka strategies, naglaing da. Ngem, they are cheating. The Lord hear it. The Lord seen it. Kinya tayo nga ada discerning spirit na, lalo kanya tayo nga ada kinapo Diyos, amo tayon kung kumpanya. So, hangko ngay kung kumpanya ti butusan tayo ngem as a citizen of this country, maging wise tayo, ken sumunod ayon sa kalooban ng ating Panginoon. James 4:14-15, you do not even know what will happen for tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a while, a little while, and then yourself
If it is the Lord's will, we will live and do this and that. Hallelujah. Lives must go on kapag ang Diyos ay nasa atin. Hindi po masama at kasalanan ang mangarap. Hindi po masama at mangarap na magtrabaho para magkaroon ng masaganang buhay at payamanin tayo ng Diyos dahil ang kalooban ng Diyos na ito ay may plano. Gagamitin ka para sa kanyang kaubasan. Gagamitin ka para sa kanyang gawain. Hallelujah! Dahil ang buhay natin ngayon at bukas ay nasa kanya. Kung pinagpala ka at ako, if the Lord say, I will do it. He will do it. And we must acknowledge Him that He is the source of everything. Hallelujah. To sum it up, in all times, honor the Lord. Lahat po ng oras at panahon, we must honor the Lord. Verses 9 to 10, last na ito, Sister Yoni. Verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your barns or your crop. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Alam niyo na nabibless ako sa buhay ni na Sister Diane, Sir Gerlin, si Manang Manita. Maalala ko si Manang ko Manita. Una kong nakilala dito sa village. Nung ikinasal ako, siya ang nagbigay ng mga bulaklak para sa simbahan dahil nasa lumang daan pa rin ako noon. Napaka-buti at generous ang matandang ito. Noong panahon ng COVID, mga kapatid, lahat kami doon. Kinaman ng Vicky, Nilia, si Rabica, Carion. Lalong-lalo na ako, mga kapatid, naiiba ang kanyang binibigay. Maalala ko si Manang Manita, bitbit niya isang bayong. Una niyang binibigyan ang mga kapitbahay, last ako. Yun pala may saging, may cabbage, may sayote, may talbos ng sayote. Napakabait, napaka-generous na matanda. Praise God! At meron akong kapitbahay na very generous, mapagmahal at maalalahanin. Praise God sa buhay niya, mga kapatid. Nag-iwan siya ng legacy. Kahit sa ganung kaparaanan lang, hindi ko siya nakakalimutan. Kapag nakikita ko ang mga sayote, naaalala ko siya. Praise God. Hindi ko siya nakakalimutan talaga. Kaya pinagpala siya, mga kapatid, sa mga anak niyang ito. Sila ang sumunod sa yapak ng kanilang mga magulang. Noon, Sister Gerlin, sorry to illustrate you, lagi siyang nagpapatoo, umiiyak dahil sa kanyang pananim. But praise God, sa mga taong ito, year 2024, yumabong ang kanyang patutuo, mga kapatid. In short, pinagpala siya. Hallelujah! Glory to God! Pagdayaw mo, ti kukwam ken Jehovah, kunana, ken dagiti umuna, nga bungbunga, ti amin, amaapit mo. Iti kasta, dagita sarusar mo, mapno danto asipupuset. Sipupuset. Ket dagiti baldem. Agliplipyas danto ti baro nga arak. Ket Tagalog man. Nagrigat ni Ilocano. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat ng mong ani. Sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong inimbakan
at aapaw ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. At datoy ya alak, kunada umiinom tayo ti alak kat bason. Ngayon bagamat in palawagmat ni Paul. Pinapalahanan tayo ng Diyos sa ating pagkukulang noong year 2024. Kung nagkulang man tayo sa ating Panginoon, sa lahat ng meron tayo, pag nakalimot tayo nung nakaraang taon, ito na, year 2025, pag gusto natin na pagpalain tayo ng Diyos, itong sinasabi niya sa verse 9, honor the Lord with all your wealth, and the first fruit of all your crops. Hana, kaya't nga sa uwan dito, nagigay laang, at taltalon, at mulmula, tibagbagana, datayo nga at trabaho, nga masilsulduan, na tumatanggap ng mga sahod. Unahin natin ang ating Diyos. Mayaman ang ating Diyos, pero lalo kang payayamanin ng ating Panginoon kung niisip natin ang gawain ng ating Diyos. Nang iyong mga handog, kahit maliit man yan, para ramiin ng ating Diyos. Dahil inuuna mo siya, ina-acknowledge mo siya, na lahat ng source ng iyong income ay galing sa Kanya. Hallelujah! Parangalan natin ang Diyos na gumawa at magbigay lahat ng bagay na mga kinabubuhay natin, mga kapatid, dahil ang lahat ng ito ay galing naman sa Kanya. Parangalan natin, hindi lang sa mga material na bagay. Lahat ng yung talent, gifts na ibinigay ng ating Diyos, ihandog natin at i-honor natin ang ating Diyos. Huwag mong ipagkait. Ham mo nga ilamang. Huwag mong itago yung gifts, talent na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ibahagi mo yan, kapatid. Dahil ito ay kalugod-lugod sa ating Diyos at pagpapalain ka. Kung ang inaasahan mo hanggang dyan na lang, 1 talent, dudublihin niya yan, mga kapatid. Yung 1 talent, magiging 10 talents. Hallelujah! Bakit kaya nag-iika po tayo? Bakit sinasabi ng Diyos yung tithes natin? Ito ay utos ng Diyos. Sa mga Israelita noon hanggang ngayon, mga kapatid, ito ang una nilang ginagawa. Yung magbigay sa Panginoon. Dahil alam nila na ito ay magagamit para sa kanyang gawain. At alam nila na hindi sila pababayaan ng Diyos. Nabasa natin yung sa gospel, nung nakaupo ang ating Panginoong Jesucristo, tinitignan niya yung mga Israelites. May isang babae na iba sa lahat, na ang inuhulog niya ay kumalansing, pero nakita niya yung intent ng puso ng babaeng ito. With a sincere heart, nagbigay siya kahit the last penny on her pocket. God is more. Naaliw siya, more pleasing sa mga tao na may sincere at may generous na puso na laging nagbibigay para sa gawain ng ating Diyos. Matthew 23:23, Luke 11:42, Jesus referred to tithing as something that should not be neglected. Kaya itong year 2025, pag gusto natin na tayo pagpalain ng Diyos,
Unahin na muna natin siya, mga kapatid. You should have practice, sabi ng Diyos in Luke 11:42, the latter with neglecting the former. So if you have been wondering what Jesus said about tithing, it is here in Luke 11:42. Put God first in everything we do. The Lord will bless us all. Hallelujah. Kaya mga kapatid, take note. Ang ginagawa natin para sa ating Diyos, this is a sign of honoring God. Nakita ko, mga kapatid, ang buhay ng aking asawa. Ang dami niyang mga damit. Mga rimenta. Yung mga rimenta niya, mga electric, kung ano-ano yung pangputol ng mga bakal. Yung biyanan ko, yung mga mayayaman, mga kapatid. Maraming lupa, maraming bahay. Iwan ko kung saan nanggaling. Pero, kung sasauli na natin ang ating buhay, ni isang damit, ay wala tayong may sasama doon sa paruroonan natin. Lahat ay pupunta sa alabok. Kaya itong katawan na ito, mga kapatid, continue to honor God. Continue to acknowledge God that we are with Him. Hallelujah. Sa Kanya, ang buhay na ito, ang lahat ng atin ay sa Kanya. Lahat ng ating pag-aari, pamilya natin ay sa Kanya. So, as we are here in this earth, maraming testing, lalong-lalo na sa ating mga kayamanan, sa ating pag-aari. Kaya lahat ng meron tayo, mga kapatid, just honor God. Let honor God. Kahit itong 2025, we should honor Him more and more, para tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. As a believer, God provides us His promise in faithfulness, in giving, our health, our finances, our talents, our jobs, our family. God is still faithful. Kung ino-honor natin siya, inuuna natin ang ating Panginoon. Let's all stand up and honor God. Yung worship pa kanina. Walhatiin yung Pinupuri ka namin, O Jesus. Tinataas sa'yo aming mga kamay. Pinupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Lulwalhatiin, dadakilain, sasambahin namin ang ngalan mo. Lulwalhatiin, dadakilain, sasambahin namin ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Luluwalhatiin ka namin. Dadakilain at sasambahin. Patuloy ka namin, Panginoon, na sasambahin. Even this day, in this coming year, 2025. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng aming serbisyo
sa araw na ito, Panginoon. Lalong-lalo na sa lahat ng iyong mga ginamit, Panginoon. Lord, patuloy mo silang pagpalain. Hallelujah. At lahat, O God, Lord, ng iyong mga anak na naririto, lalong-lalo na sa pakikinig ng iyong mga salita, Father God. Lord, pagpalain mo sila. Hallelujah. Lord, palapit na ang 2025, Father. Tinataas ka namin sa aming mga buhay. Ano man ang aming hindi nagawa noong 2024, Father God. Lord, pinapaalala mo sa amin, Panginoon, ang iyong kadakilaan, Lord, na hindi lang sa araw na ito, Panginoon, kundi all the year to come, all the years to come, Panginoon. Ikaw pa rin ang siyang manguna sa aming mga buhay, Father God. Kaya Lord, sa araw na ito, lahat ng kabigatan, sakit, karamdaman, Panginoon, lahat ng mga pagsubok sa aming mga buhay, Lord, tinataas namin sa oras na ito, Panginoon. Sa aming naringgan, Lord, na iyong mga salita, Father God, you are true to your promises, Father. You will never leave us. You will never forget us, Father God. Lord, yung katapatan mo ay lalo kami, O God, Lord, na mag-trust sa inyo, magtiwala, Panginoon. Lord, malawak po, O God, Lord, ang iyong pag-ibig sa amin, Father God. Kung kami, O God, Lord, ay hindi maganda yung itong taon na ito na 2024, yung pagsisilbi namin sa inyo, Panginoon. Lord, wag mo kaming lubayan for this coming 2025, Father God. Na lalo pa kaming kakapit sa inyo, Father God, at umasa, Father. Dahil nasa inyo ang aming buhay, lahat ng nasa amin ay nasa inyo, Panginoon, in even our future, Father God. Lord, salamat at pinapaalalahanan mo kami, Panginoon. Dahil sa iyong dakilang pag-ibig, Father, ayaw mo kaming mawalay sa iyong paningin, Panginoon, O God, sa iyong piling, Father. Dahil lahat kami, Panginoon, ay gusto mo na kami ay matuwid sa iyong harapan hanggang sa iyong pagbabalik at pagsasauli namin ng aming mga buhay, Father God. Lord, pinapasalamatan ka namin sa lahat ng mga ginawa mo sa amin this year, 2024, Father God. Si kaapo ti mapadayawan, si kaapo iti pagrukrukbaban mi, amin, apo, nga napasamak iti biyag mi, Father God. Ami malipatan na apo, ti kinasayaat mo apo kanyani, lalo apo Diyos, idi ada kami apo nga sagsagaba apo ti amin nga trials iti biyag mi. Kaya't narit nami apo Diyos nga han kami nga may isa nga magmag na, Father. At the time nga mi nga makita dagi footstep mi, Father God. Jay time, O God, Lord, nga hamiam mo, iti aramidan mi, kinamiam mo, apo, nga adamak hami masulbar, dagiti problema mi. Jay gayam, apo, kat inawit na kami. Inawit na kami, apo, imbalasin na kami. Kadagi jay nga pagsubok, nga nangyari, apo, kanyami, tida ito'y nga year 2024. Marik nami apo ti ayat mo, marik nami apo ya presensya mo apo kada kami. Lalo apo, kanyami nga patuloy apo nga mas-asa kinka apo. Amin apo nga nangaganmi, amin apo nga inadal ni, ti dayto nga tawen, may maysa apo, iti turong, iti saritang apo kada kami. Agtalag, apo king ka. Kin manatili, apo Diyos,
kadagita nga pangakong Apo, nga you will never fail us, Father God. May sa titurong mo. Nga numay iti oras, Apo Diyos. Mawin mi, Apo, tagturong iti insaganang nga lugar para kanyan. Father, salamat, Apo Diyos. Ti dagitoy nga saritam nga imbingay mo, Apo, kada kami. Yaman pa'y, Apo Diyos. Kamarik nami, Apo, no kasatnom kami, no kasatnom, Apo Diyos. Nga agtalit, Apo, kin ka, nga mi dapat may waksi iti panunot mi kanti iti yan ti puso mo. Dahito ay nga Proverbs nga intad mo, Apo, nga nabalitukan, nga saritam, Apo Diyos. Tengtengilin mi, Apo. That we will trust you with all our heart, with all our soul, with all our mind, Father. Salamat, Apo Diyos, ti dayting oras. Kaya Lord, dawatan mi arod, Apo, iti panagbindisyon mo, Apo, ti amin. Nagito'y bubing, Apo Diyos, babakat, nga padak, Apo. Nagito'y tutubo, nga kanayon, Apo, nga katkadwaan na kami. Ti daytoy, Apo, nga panambahan mi, Apo Diyos, manatili ka sa amin, Panginoon. Huwag mo kaming pababayan, payamanin mo kami, Panginoon. Sa maraming kaluluwa pa na aming maaakay, Panginoon, sa iyong paanan. Lord, bless this church, Father God, for this coming year, 2025, na magkaroon kami, Panginoon, ng revival, Father. Magkaroon, Panginoon, ng marami pang kaluluwa na makakakilala sa iyo, Panginoon, na makasama namin, na magpupuri at magsamba sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, yawat mi, Apo, king ka, kan italit mi, Apo, dahil nga gawain for this coming year, 2025. I-bless mo, Apo, aglalo, Apo, iti pastora mi, nga iso, timang 111, Apo, kanyami, mga aywan, Apo, kada kami, pagpalain mo siya, Panginoon, lalong-lalo na, ang kanyang kalusugan, sa lahat ng kanyang pangangailangan, sa lahat, Panginoon, hallelujah, ng panahon, hallelujah, na wag mo siyang pababayaan, Panginoon, especially spiritual wisdom and knowledge, Father God. Bless your people, Father, for this coming year, 2025. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, lalong-lalo na sa oras na ito na nararamdaman namin, Panginoon. As you bless your people, Father, we acknowledge you that you are the source of everything. You are the author and finisher of our faith. Lord, ito po ang samot dalangin namin sa iyong matamis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen.